Magandang araw mga kababayan, narito ang pinakabagong weather update natin ngayong araw, July 12, 2025, Saturday. So naging bagyo na nga yung isang LPA na minomonitor natin sa labas ng Philippine Area of Responsibility at merong tatlong LPA na nasa paligid niyan. Pero ang i-focus lang natin ay yung may mataas na chance ma-develop bilang isang bagyo at malaki ang posibleng maging epekto sa bansa. Para naman lagi kang updated sa lagay ng panahon, i-click mo lang ang subscribe button. Sa kasalukuyan, patuloy ang epekto ng southwest monsoon o habagat sa malaking bahagi ng bansa habang ang tropical storm na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility ay patuloy ding minomonitor ng pag-asa. Ayon sa ulat ngayong umaga, ang tropical storm ay nasa layong 1,925 kilometers sa silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot sa 65 kilometers per hour, malapit sa gitna at bugso na hanggang 80 kilometers per hour. Kumikilos ito pakanluran, hilagang kanluran ng mabagal. Dahil sa habagat, inaasahan ang paminsan-minsang pag-ulan sa mga lalawigan ng Western Visayas, Cavite, Batangas, Palawan at Occidental Mindoro. Ang mga pag-ulang ito ay maaaring magdulot ng posibleng flash floods o landslide, lalo na sa mga lugar na mababa o bulubundukin. Sa Metro Manila, Mindanao, Central Luzon, Bicol Region, Pangasinan at natitirang bahagi ng Visayas, Calabarzon at Mimaropa, maulap ang kalangitan na may kasamang kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dala pa rin ito ng southwest monsoon at may posibilidad pa ring magdulot ng mga pagbaha at landslide sa ilang bahagi ng mga rehiyong ito. Para naman sa nalalabing bahagi ng Luzon, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may posibilidad ng panandali ang pag-ulan o thunderstorm. Kahit na hindi ganon kabigat ang ulan sa mga lugar na ito, hindi pa rin inaalis ang banta ng pagbaha o landslide kapag nagkaroon ng matinding thunderstorm. Dumako naman tayo sa tropical cyclone threat potential na inilabas ng pag-asa kahapon. Para sa unang linggo mula July 11 hanggang July 17, ipinapakita ng mga forecast na posibleng pumasok sa eastern boundaries ng PAR at Tropical Cyclone Advisory Domain o TCAD ang isang weather disturbance na tinatawag na TCLV1. May low to moderate na posibilidad itong maging isang ganap na tropical cyclone sa loob ng linggong ito. Pagdating sa ikalawang linggo, mula July 18 hanggang July 24, inaasahang magpapatuloy sa pagkilos pakanluran, hilagang kanluran si TCLV1 habang nasa loob pa rin ng PAR. Ayon sa models, mananatili ang low to moderate chance ng pagiging tropical cyclone ng sistema na ito. Samantala, isa pang TCLV2 ang inaasahang mabubuo sa silangan ng Northern Luzon at posibleng kumilos patungong extreme northern Luzon. Bukod pa rito, may TCLV3 na posibleng mabuo sa hilagang silangang bahagi ng TICAD, ngunit mababa rin ang tsansa nitong maging isang ganap na bagyo. Kapag sinabi na TCLV ng pag-asa, ibig sabihin lang nun, low pressure area. Gamit naman ang mga international models, nakikita nila na magiging bagyo ang low pressure na mabubuo sa silangan at ayon sa latest data, pwede nitong tumbukin ng extreme northern Luzon or Taiwan, pero palalakasin nito ang habagat at hihilahin yung iba pang LPA. Sa GFS, medyo iba yung trajectory sa extreme northern Luzon bukod sa meron pang isang bagyo sa West Philippine Sea. However, sa ngayon marami pang pwedeng magbago dyan sa mga forecast, kaya't mahalaga ang patuloy na pag-monitor at pag-antabay sa mga susunod na ulat ng panahon dito sa ating channel para sa pinakabagong impormasyon. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagtutok. Huwag kalimutang mag-ingat, maghanda at manatiling ligtas ngayong tag-ulan.